bisita natin, na kasama na natin dati, isa siya sa mga descendant ng Hunters ROTC. Alam po ninyo, sasabihin ko ulit-ulit na kapag kasama ko sila, kapag sila ay nakakadaupang palad ko, I really feel honored. No? Hindi lang pleasure, but the honor is mine. Ito po ay yung mga anak ng mga bayani, ng mga batang bayani. It's unimaginable. I cannot imagine my 16-year-old son going to war. Kaya nga sinabi ko, yung classmate ko, meron siyang anak na PMA, pinag-aral niya sa PMA. Sabi ko sa kanya, believe ako sa'yo. Kasi ilang taon lang matatapos yung anak mo sa PMA, 21 years old ba? Or ano, bata pa eh. Tapos sasabak mo yan dun sa gubat, aharap sa mga mababangis na hayop, and you expect him to, hindi ako makakatulog nun. So, believe ako dito sa Hunters ROTC because of the things that they were able to accomplish. And I tell you, I am very proud, I am honored whenever I am with them. Kaya papakilala ko po sa inyo. Actually, yung bisita po natin, kapatid ng classmate ko sa law school, sa Ateneo. No? So, si Attorney Eric Ingles. Si Eric naman, konting kwan lang. Si Eric, kaanuhan ko yan sa takbuhan. Mabilis tumakbo si Eric. Okay. So, sa takbuhan kami, dalawa yung magkalaban sa... Mabilis din ako tumakbo. Very good. Sprinter. Parehas kami. Kaming dalawa yung naglalaban sa law school pagka meron kaming yung... Athletics. Athletics. Yung ganon. So, ang tatay po ng ating guest, si Dave Ingles po, ang ating kasama ngayong gabi, siya yung isa sa 3 original na nag-form nung bumuo ng grupo nung Hunters ROTC. At siya po yung kauna-unahang intel officer nung grupo. Yan po ang itsura niya para ma-visualize nyo, makita nyo na kabata-bata, tingnan nyo naman ang itsura, hindi naman malaking lalaki kasi laki lang din namin. Hindi naman kami maliit, no? Pero hindi rin siya malaki. Ang magagaling daw talaga yung mga ganyan na height eh. Is George Washington. Wala nga nakakapuwing na malaki. Oo. So ngayon, maliit na tao pero lahat sila mautak, no? Pero yung matindi sa lahat is yung kanilang pagmamahal sa bayan. Yung kanilang patriotism, love of country, and their unselfishness, no? So, propagandist, siya po yung unang propagandist, siya yung unang recruiter ng ano. Pagka magpapasok ka sa Hunters, siya yung mag-screen. Kaya yung tatay niya, isa sa mga unang nahuli. Yes. No? Nahuli ng Hapon dahil yung nag-a-apply sa kanya na hindi niya tinanggap dahil alam niyang makapili. Makapili ba tawag doon? Oo, yung may ano, bayong. Tama. may bayong. No? So hindi niya tinanggap. Yun yung nag-squill kaya siya nahuli. But the rest of the story, we'd like to hear it from you instead, Dave. Sige lang po. So please tell us some more, a lot. Tell us about your dad para yung ating mga nakikinig will know your dad some more. Thank you very much, General. My dad was a very young lad when the war started. Nagano lang siya. In fact, when they were still in San Juan, nauna na kasi si Terry Adiboso sa PMA. Tapos nung nalaman ni Terry Adiboso na gusto rin mag-apply yung dad ko, inalagaan niya yung tatay ko. Kaya nagkaroon sila ng bond na magkaroon na magandang pagkasama. Ang nagkataon naman, nung panahon ng gera, nung pumutok ng gera, pinauwi yung first year at saka second year. Si Terry Adiboso is second year, ang dad ko naman freshman. Pinauwi yung mga below 21. Siguro below 21, yes. Kasi nga, sabi nga ni MacArthur, una siguro, mga bata to, pangalawa, kulang tayo sa armas. Kaya kung ano yun natin yung mga armas, dapat sa mas matatanda na yun yung mga nakakaalam. So ngayon, nung umuwi sila sa Manila, sabi nila, anong gagawin natin dito?
Nakikita nila yung mga kapwa Pilipino nila, binabastos ng mga Hapon. Yung mga babae, inaano pa. Kaya sabi nila, dapat meron tayong gawin. Mm. So, yung una, nagpastel-pastel sila ng mga poster sa simbahan, sa munisipyo, para lang maangganyo yung mga tao. Pero, sa katagalan, wala naman nangyayari doon sa ating ginagawa. Kaya naisip nilang umakyat ng bundok sa Antipolo at magtayo ng guerrilla organization. Okay. Ngayon, sinama nila yung mga kaibigan nilang ROTC sa iba't ibang eskwelahan kasi alam nilang may more or less na karanasan to para sa gera, no? Niyaya nila, sabi nila, magpipiknik tayo sa Antipolo. Ito ng mga batang to, syempre good time ang habol. Yun ang ano, in fact, ang dala nila, ang mga tampipi, panay canned goods. Ngayon, nung naubos na yung canned goods nila, sabi nila, anong gagawin natin dito? Doon na nagsalita si Mike Ver at saka si Terry Adiboso na gagawa tayo ng guerrilla organization. Ganun ba? Paano ang unang gagawin natin? Wala na tayong pagkain. Yan ang unang gagawin natin. Makikihalubilo tayo sa mga mamamayan. Opo. Para makilala tayo at makilala sila, malaman nila ang ating pakay at sila tutulong sa atin. So, unang ginawa pala nila CMO. Ano yung CMO? Civil Military Operations. Immersion sila Oo. sa community. Oo. Kasi nga, since nandun sila sa bundok, wala silang alam, they have to be able to relate with the local people. Opo. That is a reality. Mm. Kaya, pero ngayon, si Adiboso, sabi, hindi naman tayo basta-basta gagawa lang ng kampo rito. Dapat let's have a force. So they planned in raiding ROTC schools sa Manila, and that will be our first arms against the Japanese. Kasi nung araw, hindi armas na kahoy yung ginagamit ng ating mga ROTC cadets, no? They're using real guns. Hindi yung wooden rifle na pang marcha-marcha lang. Yun yung isang pagkakamali nung ROTC program na nakagisna natin nung panahon na natin. Okay. Na ang binubuhat na natin wooden rifle, hindi tunay na rifle. Paswerte ka na, makaputok ka ng isang putok ng garan nung araw. Hindi natin alam kung gaano lakas ang sipa nung garan. Di ba? So, please continue. Ngayon, yung kanilang yung plano was to go to Manila, yung sa UP, ano ba yung pangalan ng may mga pangalan yung mga lugar na kinunan nila ng mga armas. From Manila, they brought that up to Antipolo. Biro mo yun, hindi lang basta-basta pag alagay mo sa bus, dadali mo ron. May marami ka pa ring dadaanan. Siyempre. No? So may planning din nangyari doon. At saka, ang kagandahan noon, nung pagdating doon sa kampo nila, yun na ang nag-start ng pagkabuhay ng mga tao, ng mga bata, na meron na tayong baril. Pwede na tayong lumaban. Ayun. Pero nung kauna-hunahan pa lang, natiktikan na sila ng mga Hapon. No? So, nilusob sila ng mga Hapon. Ang kanilang baril pa nang noon, yung Browning automatic rifle, isa lang yun. Yun ang hawak ni Mike Ver. Sabi niya, kulang tayo sa baril at mga bata pa tong kasama ko, ako lang may baril. Sabi niya, umalis na kayo lahat. 3 kayong grupo, magsialisan kayo para magtago. Ako naharap dito sa mga Hapon. Ngayon, hinarap niya yung mga Hapon. So, when he was fighting the Japanese,
his comrades were able to escape, but unfortunately, he was hit. He died there. Tapos, he became the hero. One is that he showed his courage and compassion to his friends first. Yun. Yun ang kagandahan. So, Oo. una, yung courage to fight the Japanese at any cost. Maski ako lang, lalabanan ko to, basta pakita ko lang sa mga tao ko, sa mga bata, na may puso tayo na pwede tayong lumaban. Yan po yung portion na tragic, ano? Pero pansamantala, putulin natin dyan sa oras na 7:25 ng gabi. Magbabalik po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas, Up Pilipinas. Makalipas ang ilang paalala. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. So balikan po natin ang ating bisita, si Mr. Dave Ingles, na anak ni Colonel Gustavo Tabo Ingles, ang unang kauna-unahang intel officer po ng Hunters ROTC. Siya yung chief propagandist. Unfortunately, maaga pong nahuli. Will you please tell us, sa ating mga kinig, what incarceration? Nahuli kasi yung tatay ko kasi nandun sila sa Antipolo. Sabi niya, baliwala yung gagawin natin sa Antipolo kung wala tayong alam nangyayari sa Manila. Okay. Yes, No? tama. So, kailangan siyang pumunta ng Manila para ma-set up niya ulit o maayos niya. Meron na kasi siyang, meron na siyang mga tauhan doon. Opo. Pero he had to update kung ano ba yung bagong strategy nila. Ngayon, when he was in Carriedo, in one coffee shop, napansin niya na may dumadami yata yung hapon sa paligid. Dumami yung hapon. Oo. Madami na hapon. Pero nung nalaman niya na dadamputin na siya, naisip niya na hindi na tumakas. Ito yung Kempetay. Yung Kempetay. Yung pulis to, mga Yung mga pulis ng mga hapon eh. parang SS ito yung SS ng Germans. Yes, po. Ngayon, sabi niya, suko na lang siya kasi pag tumakbo pa siya, sigurado, patay siya kasi lahat to may baril at saka Siguradong paligiran na siya. babarilin siya. So ngayon, yung unang pagdampot sa kanya, dinala siya sa Quiapo, yung sa airport studio. Okay. Pagdating niya ron, na kagad siya hinampas siya kagad ng mga bakaw na ng mga punab ng mga kahoy. Ayantok. Tapos na inano na kagad ng water torture hanggang mahimatay. Tapos noon, after 2 hours, inulit na naman yon. Tapos hindi pa siya pinapakain. Yung papakain na sa kanya isang bowl of rice. Pero dahil sa wala na siya, hindi naman niya nakain at saka hindi na siya nagutom noon. Kaya the whole day of that first day, 3 rounds yung ginawa sa kanya. Tapos noon, when the Japanese were trying to get information from him, he never squealed on his They were asking for the names, ano ba yung hunters. He never squealed. Names ng mga kasama niya. Never na nag-squeal. Hindi siya So, doon tayo sa portion na yun, never siyang nag-squeal. Sir Dave, at huminto tayo doon sa portion na talagang hindi nag-squeal kahit anong nangyari. At Ang nangyari kasi, pati yung nagturo sa kanya, sinama na ng hapon. Doon sa kanyang pagto-torture. Sinasabi nung nagturo sa kanya, kilala mo si Terry, ganito. Sabi ng tatay ko, anong apelyido? Hindi naman masabi nung nagturo sa kanya. Opo. Kaya hindi naniniwala yung hapon sa kanya kasi pag bumigay siya doon sa nagturo sa kanya, lalakas pa ang loob nung nagturo sa kanya. Kaya nung sinabi niya, sino yung mga family name nito? Nung hindi nabigay, nalaman na ng mga hapon. Useless to. Last time, Sir Dave, may kinuwento kayo yung unsurrendered. Oo. At ngayon nakita ko, parang meron kayong the true story na mukhang mamaya balak nyo ikwento. Pero bago nyo ikwento, tuloy nyo muna yan. So, ganong kahigpit
ang kanyang, kumbaga, pag-hold sa information para lamang maprotektahan niya Oo. yung kanyang mga kasama. Kasi yung sabi ko nga dati na nung sumali siya sa gera, isa lang ang pakay niya. Yes. Protektahan at ilaban ang Pilipinas. Mhm. Okay. Pag magsisquill siya, parang binenta na niya yung mga kasama niya. Wala na, oo. Kasi at saka oras na mag-umpisa mag-squill, malalaman na ng mga Hapon na maraming alam to. Tuloy-tuloy na yun. Kaya sinabi niya from the very start, wala akong alam. Mhm. At saka sometimes when he was was asked questions, he exaggerated. Yes. Kunyari, nung isang beses, nagkaroon nga ng raid sila. Sabi niya, pinatay ko lahat sila. 1,000 yata yung pinatay ko. Yes po. Parang sabing ganun ng mga Hapon. Unbelievable. Sira na siguro ulo nito. Yes. At saka, kaya he was able to keep his yung kanyang integrity at saka dignity. Sabi niya, yung si Terry, errand boy lang ako niyan. Wala akong alam dun sa pagpapatakbo nung hunters. Mhm. Kung kaya ang alam ko lang dito, pag may binigyan sa akin information, tumatakbo lang ako doon. Wala na akong alam after that. Sabi mo kanina, yung unang pinagdalhan sa kanya sa airport studio. sa Quiapo. Kapo. Oh, so, kung may una, may pangalawa. Yung pangalawa, Huwag niyo po nang sagutin yan. Ibitin natin para ang ating mga audience ay lalong mag-stick sa ating programa. Sa oras ng 7:46 ng gabi, magbabalik po ang programang Up Pilipinas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas, makalipas ang ilang paalala. Tuloy po natin ang napaka-colorful na kwento, General Garcia, sir. Okay. Sabi ko nga kanina, parang kapag ka umuulan, di ba yung mga kabataan noon, iyan ang ginagawa nagkukwentuhan. Kakwentuhan yung kanilang mga titos, titas, lolos, lolas. Tuloy po natin. Alright. So, nasa pangalawang kampo na yung tatay mo. Galing sa Quiapo, dinala sa dinala kagad sa Fort Santiago. Fort Santiago. Tapos dalawang campaitas prison camps. Okay. Tapos eventually sa Muntinlupa. Sa Muntinlupa. Sa Muntinlupa, doon na siya na-rescue. Doon sa rescue. After exactly 1 year After of incarceration. incarceration. Taon. Pero katakot-takot na torture na dinanas niya. Oh, yeah, oo. And he already, sabi mo nga nung nakaraan, he pretended to be insane na para tantanan na siya ng gulpi. Pinatulan naman ng mga Hapon, hindi na siya. At saka nasanay na siya sa gulpi Parang alam ko na to At saka pag hinampas siya, he just acted na masakit. Pero kaya naman niya yun. Kaya niya na. Okay. So ngayon, we go to the Muntinlupa. Sa Muntinlupa, na-liberate siya. Oo. Paano yung ano nangyari doon sa liberation na yun? Yung ginawa ng mga hunters, kasi nga dahil alam nilang yung mga Hapon, desperado na, baka patay na lahat yung mga hunter na at saka yung tatay ko, marami siyang information. Opo. Sabi ni Terry Adiboso, dapat makuha natin yan. Mhm. Kaya ang ginawa nila, meron silang isang hunter, mukhang Hapon. Okay. Nag-ano ng Hapon, ng damit, tapos kala mo general. Pinag-ano niya Tapos nagulat yung mga Hapon, binuksan, kaya sila nakapasok. Ito yung raid dyan sa Muntinlupa. Muntinlupa. Without a shot being fired. Yeah. Napasok nila yan sa pamumuno ni Colonel De Ocampo. De Ocampo. Okay, so liberated na tatay mo. Okay, what happened after he was liberated? Kwento mo sa amin. Ngayon, yan na yung nakapaskil dyan sa kanina pa nila Ito yung liberation true of story. los Baños. The Sige. true story. Ngayon, kasi nung bandang February that year, siguro after 8 months, sabi ni MacArthur, dapat i-liberate na natin yung UP Los Baños. Okay. Kasi yung UP Los Baños is the biggest prison camp of civilian. Maraming civilian, maraming Amerikano rin doon. Maraming Amerikanos, at least 18 countries yata of foreigners were there. Okay. So ngayon, sabi kasi ni Terry Adiboso, Tabo, ikaw na bahala dyan. Panahon mo nang gumanti. Pero yung tatay ko, kakalabas lang ng preso after 1 year, napakapayat, at saka parang susuko na dapat. Pero sabi niya, dapat gawin natin to. Ito pong, bakit the true story ang nakalagay? Okay, Yan. okay. Bakit the true story? Ibig Tell us sabihin, what may happened. fake story, may fake news noon pa? Kasi nga,
Tell us what happened. Paano sana ang plano? There's the Okay. plan eh. Kasi nag-usap yan mga leaders ng mga Americans at saka ng guerrillas, no? So Ayun, ano talaga dapat ang mangyayari nung araw na yan? Yung tatay ko was the leader, was the designated leader to plan out the attack Okay. from the Filipino side. Okay. Ang counterpart niya, yung opisina ni MacArthur na yung officer na inano ni MacArthur na dapat maano. Ang kanilang attack is the Americans, 2,000 paratroopers would land from above, from the sky, while the guerrillas will attack from the ground at 7 o'clock in the morning. Okay. So, Okay. 7 o'clock, synchronized attack ito. Synchronized attack, no? So, ibig sabihin, kaya ganon, mga 6:30 pa lang gumagapang na yung mga Gumagapang gerilla. na sila. Ngayon, nung 6:30 pa lang, nakita na ng Hapon yung isang gerilla. Okay. Umatake na kagad yung gerilla kasi syempre, ano na sila. Nagkaroon na ng barilan, Opo. lumaban na kagad yung mga guerrillas. Okay. Since yung mga Hapon were very unprepared at saka halos lahat sila nagkakalisthenics. They were taken by surprise eh. Kasi, kaya umaga kasi nagkakalisthenics sila. Kaya Nagkakalisthenics sila oras alas na 7 yun. ng umaga. So, morning exercises. Morning. Tapos yung mga baril nila nandun lang sa barracks. Oh. Kaya alam ng mga guerrillas na walang mga baril Mga to. baril. Okay. Kaya dahil sa gulat, pinatay nila lahat yung mga Hapon. Wow. Okay. Okay. So, ilan ang strength? Ilan ang strength nung Hapon sa loob ng kampo, sa Los Baños? Ilan ang strength nung Filipino, yung mga guerrilla sa labas? Kasi dalawang ano yan eh. Yung unang a-attack ng mga Pilipino is about 800, tapos 900 guards of the Japanese. Okay. Tapos there are 32 American na dapat na tumulong din. Pero out of the 32, 9 lang ang sundalo. The others were war correspondents. Kaya meron na silang storya. May wento, nangyari? may wento na agad. Kaya, nung sa gera pa lang, yung sa between 6:30 and 7, napatay na nila lahat yung Hapon at saka palang lumalanding yung mga ayan, pakita mo. Pwede ba natin ipakita yung Oo, visual? okay, yung visual na Ayan lang. palang lumalanding Yan, yung mga So, Amerikano. Ibig sabihin dyan, nagbabakbakan na sa ibaba, patapos na, saka Tapos palang na. dumadating sila. Dumating. So- kaya galit yung mga Amerikano dyan sa poster na yan. Ayan. Kasi ano lang sila. Ito yung... So, kung makikita po natin sa upper right portion ng poster, sa upper right portion, yung mga eroplano ng mga Amerikano ay paparating pa lang. Oo, And yet, paparating. dyan sa baba, dyan sa gitna ng poster, Gera ay na. nangyayari na at isa-isa nang pinapatay. Oo. Naligpit na lahat kagad. At batay sa kwento, sa totoong kwento, naubos yung mga Hapon. Mga Hapon, kasi nagtakbuhan na sila. At saka, nung naglalanding yung mga Amerikano, 2,000 yan halos wala pang namatay sa kanila. 2 lang ang namatay. Wow. Napanood mo yung Normandy na sine? Opo. Yung naglalanding pala sila sa beach. Opo. Ang daming na namatay doon ng mga kano. Diyan, wala. 2 lang Kaya successful yan. Kaya ayaw ng mga Amerikano na sila ang secondary dyan. Kasi nga, ang unang sumulat nung history are the war correspondents. Ayun. Yung mga guerrilla naman, wala naman silang mga writer. At syempre, yung Ano to? Hollywood, ang mga bida, yung mga Amerikano. Oo, kasi sila Hindi yung naman may- Asyano. Kasi sila yung may mga baril, tsaka yung may mga Amtrak. Ano ito sabi nga ni General Salazar, doon sa Camp Benning, nung sila nag-schooling, isa ito sa tinitake up as one of the most successful raid conducted by the U.S. Army. Ayun, During kapag the Japanese ang ganda ng kwentuhan, talaga pong... At saka, this is a world record. The biggest prison camp successfully liberated. yun. In the whole, World Libo War II, libo ang na-liberate dito Mga 2,147. Mahigit, yan, oo.
Ayun na. Saka wala susunod- pang namatay na preso. Walang namatay. Ang susunod na malaking concentration camp na na-liberate nila ay yung sa Kabanatuan. But that's another only about story. 500 So lang next yan. episode po natin yan dahil mukhang eksakto yung ating oras, pero kapag ka nagkakwentuhan nga, sabi nga talagang yung oras napakabilis. So ang inyo pong final thoughts para sa ating listeners and viewers ngayong gabi. Yung puso at saka yung lakas ng mga guerrillas, mga bata yan sa kanilang foundation na training sa ROTC at saka sa PMA. Kaya hindi lang basta-basta sila lumaban, pero meron silang backgrounder na kung paano lumaban. Ngayon, dito sa mapapakita natin na kahit bata sila at walang baril, basta may puso ka at may kakayahan at saka may panalangin ka sa Diyos, meron kang magagawa. Kaya yan ang mga marami silang nagawa. Kaya nung panahon ng gera, hindi masyadong binida ang guerrillas. Yun. Kasi nga, ang gusto ang traditional yung army. Pero nga, ganito, mga taong bahay, mga ordinaryong tao ang lumaban sa Yes. hapon. Maraming salamat po sa inyong muling pagpunta